Ano po ba ang karaniwang sanhi ng biglang pagtaas ng timbang, blood sugar at blood pressure pagkatapos po ng holiday festivities? Go ahead po, Doc. Attorney Dot, that's a very good question. I think during the holidays, we spend time with each other, no? Maganda. Siyempre, hindi mawawala ang mga magaganda at masasarap na pagkain po na inahahain ng ating mga kamag-anak at mga kapamilya at mga friends natin. So, sa tingin natin talaga, number one, ang ating sanhi ay ang masasarap nating pagkain na hindi natin po maiwasan. No? What is a good salo-salo without food? Diba? At syempre tayong mga Pinoy, mahilig po talaga tayo sa mga masasarap na pagkain. I think that's number one. Pangalawa, tayo ay, syempre, we spend more time together. And so, yung panahon po na sanang tayo ay nag-ensisyo o kaya yung mga little things na hindi natin masyadong ginagawa before. Like, yung pagkukulang, di ba? Kasi dati, iikot-ikot tayo, ba? Pupunta sa mga ibang lugar para mag-ehersisyo. Yun yung mga hindi natin na nagagawa dahil may iba tayong gagawin tulad magsalo-salo po. Yun po yung dalawang pinakasanhi. At syempre, third, dahil maraming pagsasalo-salo, puyat po tayo. Pag napupuyat tayo, syempre parte din yan, no? Ng ating nakikita po natin yan na magiging factor din sa pwedeng pagtaas ng timbang, blood sugar, blood pressure, at syempre, pag salo-salo, meron din po tayong mga yung tinatawag nating mga kasama po dyan, yung alcohol, right? Sa mga pagsasalo, madalas, meron din pong kasama po yan pag nagkukwentuhan. Hindi po yan mawawala. So I think these are just some factors na makaka-contribute sa pagtaas po ng timbang, blood sugar, and blood pressure po. Okay po. Nako, so, doktora. Oo. Inom ba nila yung gamot po nila, di ba? Attorney Doc. Oo. Guilty po ako dyan. So yung mga sinabi po ninyo, kumain ng maraming masarap, hindi nag-exercise, hindi natulog. Doktora, I am very guilty. So Sir Aga, ano naman ang masasabi po ninyo? Kanina, Attorney Dot, Doc, mayroon tayong nakausap kanina. Ang concern naman niya, meron siyang gallstone dahil too much cholesterol. Based nga po doon sa sinabi ng doktor sa kanya. Bukod po doon, ano po, Doc? Ano pa po ba yung mga most common na health concerns na napapansin po ninyo sa mga pasyente pagpasok po nitong January? Dahil syempre, nagdaan yan sa bare months na puro celebration at masasarap na pagkain. Ito po, ano naman po yung masasabi natin ito pong pagdating ng January naman, yung pong mga health concerns ng ating pong mga pasyente? Sir Aga, magandang katanungan din yan, no? Lagi ngayon maraming nagpapacheck up. Dalawang grupo lang po sila. Una, yung mga mababait during the holidays, and definitely we will expect ang mga blood tests nila are very, very good. Yung kabilang grupo naman po, yung medyo napadami, no, napa-enjoy ng konti at nakapagpa-blood test. So ang common na nakikita po natin sa kanila, mataas ang triglyceride tulad ng ating pasyenteng tumawag po kanina. No? Mataas din po ang kanilang bad cholesterol, nakikita din po natin. At pag kinuhanan po ng mga vital signs, minsan nakikita po natin na mataas po ang blood pressure po nila. Kunin ang timbang po sa clinic, may bahagyang pagtaas. Baka po marami rin pong laman ang bulsa, no? Pero pag tinanggal naman po yun, makikita po talaga na may konting pagtaas talaga sa kanilang timbang. Okay. Ano pa po? Makikita natin, no, pag nagpa-check ng mga labs o kaya pag-check ng sugar po sa clinic, slightly mas mataas po. Pero after po noon, di ba, yan yung mga konting mga metabolic problems na nakikita po natin. Pero kung hindi po natin binigyan ng pansin po ito, no, mas lalala po ito. No? Kunwari, dating pasyente po natin, normal naman ang blood sugar po talaga. Pagpasok po nitong bagong taon, magko-confess, marami pong nagregalo po, maraming nagmamahal sa kanya at nagregalo po ng maraming pagkain, masasarap na ating mga chocolates or candies, o kailangan nilang ubusin dahil nahihinayang po sila, then we really see that there will be a change in their results of their blood tests po. So,
if we do ultrasound, kung nga also ask, meron bang masakit po sa kanila sa tiyan nila? At doon nga mapapansin na baka may bagong gallstone, o kaya kung dati walang fatty liver, makikita natin that their liver is also affected. So isa po yan, nagre-reflect din po yan, no, sa kanilang liver enzymes, yung SGOT at SGPT po natin. Minsan, bahagyang mataas din po after the holidays. No? These are just the common ones na nakikita po natin sa clinic po. Okay, ayan. Doktora, okay. Since pinag-uusapan na rin po natin yung weight management, kasi, di ba, Aga, during the holidays, kain tayo ng kain, sabi na, iniisip natin, ay, ano lang naman yan during the holidays lang, babawi naman tayo pagdating ng January. Pero parang ang hirap. Pagka nag-add ka na ng 5 pounds, ang hirap bawiin. So ang tanong ko po, Doktora, is it true na kahit short term lang naman po yung overeating noong holidays, meron na po ba talaga ito kaagad na effect sa metabolism? And that's the reason why nahihirapan po kami bumalik sa dati naming weight before the holidays. Go ahead po, Doktora. Attorney, that's a very interesting question na ang sabi nga natin, no, our metabolism po, yun yung nagko-control po. How we burn, how we add weight, no? Marami po itong factors. So, pwede dahil, sabi nga natin, baka may nakain lang, hindi tayo masyado nag-ehersisyo. Pero siguro maganda rin pong tingnan po natin, is it just food and the lack of exercise, or may ibang underlying condition po sila? Ibang mga karamdaman po na ngayon lang nag-manifest dahil malaki na po yung difference maybe in the weight. No? So, for example, meron po ba tayong thyroid problem sa Pilipinas po? Mga kababayan po natin, prone po tayo magkaroon din ng thyroid illness. So, kulang ba ang atin ng thyroid hormone na ngayon lang nag-manifest dahil sa weight po natin? Meron po bang mga gamot na bago pong nasimulan na makaka-affect din sa ating metabolism? No? But in general po, yung pagbago po talaga ng pamumuhay po natin, ang malaking factor po talaga. No? Kahit na maiksing panahon lamang po yan, pag sanay talaga ang katawan nyo pong hindi mo naman masyado pong kumakain, no? So sabi nga nila, in a week, if you can reduce 500 calories po sa daily caloric intake mo, you can lose 0.5 to 1 pound. So kung ganun karami rin ang naidagdag nyo naman po nung holiday, may kaakibat pong pagtaas talaga ng timbang po doon. Maybe just not in your metabolism, but the amount that you had, yung intake po natin, hindi kaakibat dun sa na burn po natin. No? Kaya talagang maiipon po sa ating katawan. But I would also like to emphasize, and like I said, na we should also look at other factors po na pwedeng mag-increase and mag-change ng ating metabolism. Ayun. Sabi nga po ni Aga kanina, yung kaninang kausap namin sa kain niya ng maraming mga fatty foods, doon siya nagkaroon ng bato sa apdo. So yes, maybe the only way to find out, Aga, is to go to a doctor and to have tests, hindi ba? Sige. Yes. Aga, go ahead. Yes, nabanggit niyo, Attorney Dot, yung short term. Kasi may mentality po tayo na, hindi, ngayon lang naman ito Babawi naman ako na hindi ko nakakainin to after nito At may mga reasoning pa tayo na, hindi, may gamot naman, di ba? Kaya minsan, kahit paminsan-minsan. Pero naintindihan natin, Attorney Dot, po at mga kasangbahay, may epekto talaga yan. Lahat ng pinapasok natin sa ating katawan, may epekto sa metabolismo natin. Kahit short term lang. Kaya lang ang tanong kasi, yung short term na yon, ang tanong gaano kadalas yung minsan? Di ba? Minsan napapadalas pa. Yung short term doon po sa mga sinasabi po natin. Pero ito na, puntahan na po natin. Doc, may mga naririnig tayo mga advice tungkol dito, ano ba yung pong mga ito particular yung mga realistic na paraan para mabawi natin yung holiday weight gain, kasi
Minsan hindi friendly sa bulsa, Attorney Dot Doc, ano yung minsan mga diets natin. So yung mga sa simpleng paraan, yung mga realistic way. Ano po yung maipapayo natin, Doc, dito sa mga nakakain ng masasarap, nag-weight ng kumbaga talagang nakakuha ng weight, nadagdagan yung timbang. Ano po ba yung maipapayo natin sa ating pong mga kasambahay? Napakagandang topic po ito, Sir Aga, no? Holiday, hindi lang po December ang holiday. Sa February, darating na rin po ang Chinese New Year. Sa April po, mahal na araw po. No? So magsasalo-salo na po tayo muli. So lagi pong tatandaan na ang magandang pamumuhay ay walang holiday. Yun po yung una nating tatandaan. Dahil sa mga pasyenteng may diabetes, hypertension, mayroon na pong karamdaman, or tinatawag na natin pre-diabetes, no? Walang holiday. Every day, we should strive to eat well and yung live a healthy lifestyle. Diba? Hindi naman natin kailangan sabihin na ma-deprive po tayo, hindi tayo kakain ng yung mga masasarap po dyan, maaaring tumikim. Pero ang tanong po dito, gaano ba kalaki ang portion ng tikim natin? Baka ang tikim niya ay ganito karami, 1 cup? O pwede bang maliit lang po talaga? So, I think all these come with portions. We have to be more conscious, no, na nakadalawang takal na pala ako ng pansit na napakasarap na pansit. Okay, so maybe kung kumuha na tayo sa plato natin, titingnan lang natin ang plato po ay walang second floor. Dapat po flat lang yun, kaunti lang po. Kalahati po ng ating plato ay ma-occupy po ng ating gulay. Diba, green leafy vegetables po, ha? Pag root crops po, in general, syempre, hindi pa rin po ito part nun kasi carbs pa rin to. It can increase your weight very fast. Your sugar, pwede pong tumaas din po. Okay? So sa ating pagpili ng pagkain, di ba? Yung, wow, may haing lechon. So, ano pang gagawin po natin dito? Huwag mong kakainin yung taba. Di ba? Pwede nyo naman i-scrape off yung taba. Diba? Tapos pipiliin natin yung mas lean na part. Para you don't have to di mo kailangan ibangko sa katawan mo yung extra fat na nakain po natin. So, hindi naman po, in moderation yan yung sinasabi kanina ni Sir Aga, di ba? Na yun yung kailangan nating pigilan lamang ng ating sarili. Kung yung plato natin punong-puno ng rice, noodles, spread, then they're all classified under carbs. Our sugars would definitely rise. Isa pa, ang paborito natin, mga sausawan. Ano ba naman ang chicken na walang gravy? Diba? Walang ketchup. Diba? So, siguro kailangan din iwasan natin yung mga condiments po natin, yung mga sausawan para hindi sobrang tataas ang ating blood pressure. Kasi salt can make our blood pressure rise. Tataas ang ating blood pressure pag maalat ang kinakain. Tama? So, next, I think sa fruits din, kailangan din natin bawasan. Napakasarap natin, di ba? So, I guess these are some ways that we can reduce, no, with the food. But how about for physical activity? No? So I think with physical activity po, Attorney Dot, no, kung wala po yan sa laki ng ating kapaligiran, no? Kahit na maliit man ang ating bahay, sa opisina, malapit lang ang ating opisina, basta't pong meron po tayong motivation po sanang maglakad, pumunta po sa lugar na yun, dalasan po yung pag-move. No? Yun yung key term, to move. Right? I think that would be better than no movement. Paano naman po yung mga iba nating mga kababayan na laging may office work? No? So this is what I tell them na maybe they can, after an hour, they can just stand up, move about, no? Gagalaw-galaw ng bahagya, kahit na mga 5 minutes, para lang hindi laging nakaupo. Or pwede silang bumili ng pedal para po sa baba po ng kanilang upuan, pwede po silang parang nagpe-pedal po sila doon, nagbabike, para they can always burn some calories in spite of nakaupo po sila. No? At syempre, kung kaya po, magandang pamumuhay, kasama po nun, matulog po ng at least 6 to 8 hours. Kung kaya po natin, talagang ang tulog po, kailangan bigyan natin talaga ng importansya din po. Di ba po? At syempre, kung kaya po, avoid na yung mga lifestyle change po, like avoid smoking, reduce your alcohol intake, diba? And if you can also stop vaping, right? These are some ways to keep yourself healthy, right?
Alright. Okay. Attorney? Parang Sir Aga, parang napaka-comprehensive nung sagot ni Doktora eh. Parang lahat na-tackle na niya in that discussion. But okay, Doktora, kanina I had lunch with some lawyers. And parang out of 4, ako lang yung hindi pre-diabetic. Silang tatlo puro pre-diabetic. Kaya nung mag-order na very ng dessert, nice. oo. No, mag-order na ng dessert, talagang no sila. Ako lang nag-dessert. Ang sarap ng buhay ko, di ba? Pero, Doktora, we'll never know kasi yung last time ko pa na-check up yon. Hindi ko alam kung ngayon baka pre-diabetic na rin ako. So, Doktora, para po sa mga kaibigan po natin na tumaas ang blood sugar level, ano po ang immediate steps na pwede po nilang gawin para po ma-stabilize or ma-lower yung kanilang blood sugar levels po? Okay. Ang ganda po nitong nasabi niyo po, no? Na kwento niyo po na maganda po yan yung mga kasamahan nyo na mayroong problema po sa sugar. Ang pagtanggal po ng dessert. Okay? Kung kaya lang i-discount po yung sugar po doon, napakaganda po yan. Pangalawa, iwasan ng pag-order ng drinks. Diba? If you can do water, that's better. Yun po yung lagi na nating sinasabi. Kung hindi kayang ma-burn ang nainom or nakain, kasama na po dyan yung alcohol, wag na po. Kasi tatandaan po natin ang alcohol, mas mataas po ang calories niya compared po sa normal na mga kinain nating mga carbohydrates. Okay? So, magandang example yung sinabi ni Attorney Dot. Okay? So, ano pa? Siyempre, babalik po kayo sa doktor. Yung gamot po ba natin ay sakto pa? O baka kulang na po talaga? Kasi baka yung 3 months before ay maganda ang mga values natin, nabawasan din ng gamot. Tapos, ngayon, bumalik ulit yung ganitong pamumuhay, baka kailangan po muling itaas po, no, yung kanilang mga gamot. Kasi nandyan po yung mga gamot para tulungan po tayo. Pero maganda rin yung sinabi po ni Sir Aga kanina na huwag tayong masyadong aasa sa gamot. If we can still reduce them by other means, no, lifestyle changes, magandang bagay yan. Kaya nga alam mo, kwento ko lang po sa inyo Sir Aga tsaka Attorney Dot, no, na sometimes when there's new patients with newly diagnosed na diabetes po, or pre-diabetic, they come to my clinic. At nakikita ko po, very motivated po sila to change their lifestyle. Sometimes I don't give so much meds, or we try first, no, their lifestyle changes. Kasi malaking bagay yan. Imagine mo lang ang isang tao, kung kumain ka na 2.5 cup rice every meal, if you can just reduce the amount of rice that you take, or you change the quality of rice that you take, maybe go for multigrain or brown, or reduce the amount, definitely po, malaking effect po yan sa ating sugar control. No? For blood pressure, bawas lang po. Sabi ko nga po, ng mga medyo maaalat. Diba? Malaking bagay din po yan sa cholesterol natin. Try to scrape out lang the fat. Iwas po tayo sa mga processed food. Ano ba ang processed food natin? Bacon, hot dogs, ham. Diba? Maybe, baka you don't have to take in all this amount of fat. No? Pag pumunta ng supermarket, pipiliin natin yung lean meat. No? Para naman po, mas hindi na po natin kailangang i-burn itong mga bagay-bagay. No? So I think these are just some tips that we can apply every day. No? Just being more conscious of what we eat, being mindful. Right? Ayun, nako, Aga, i-share ko lang kay Doktora. My mother is 103 years old. Yung sinabi po ninyo, Wow. lahat po yan, ginagawa po niya. Kaya nga, pagka tinatanong siya, ano ang secret mo? Bakit ka tumanda ng hanggang 103? Ang sabi niya, hindi ako kumakain ng masarap. True, kasi bawal ang matamis, bawal ang dessert, bawal ang maalat. Di ba ang sarap kaya ng mga maalat? Bawal ang mga processed food. Naku, yung mga bacon na yan, di ba? Talagang maglalaway ka dyan para kumain yan. And of course, yung sinabi rin ni Doktora kanina, yung exercise is very important. So, we learned a lot from you, from everything that you said. But I think Aga has more questions. Go ahead. Doc, kasi may message po dito kami natanggap na, Doc,
halos lahat naman ng food sa paligid natin ngayon process. 'Di ba? Kumbaga, bibili ka sa anumang tindahan, halos process na lahat. Dadaan ka sa kapitbahay mo, bibili ka doon sa tindahan ng pagkain, halos process na din. Ano ba yung mga foods, Doc, na maaari nyo pong maisuggest na siyempre sa nag-observe na maging healthy? Ano po ba yung mai-advise nyo po sa mga kasama po natin? At iba pang mga important reminders, ano po, Doc, para sa mga gustong magsimula ng healthier lifestyle ngayong 2026. Alright. Ang ganda ng tanong po ni Sir Aga. No? Talaga, ngayon nandito tayo sa panahon na readily available po lahat ng ating pagkain. The easy ones that we can get, ultra-processed food. So, number one na lang po, kung kaya po iwasan ang fast food. Kung may panahon pa po tayo, magluto po ng sarili nating pagkain. No? Kung kaya nyo po, instead of yung mga easily cooked, no? So, ham, corned beef, or yung mga ganitong klaseng pagkain, why don't we explore going to the market and supermarket, no? And choose something na natural. So, for example, you can get more yung vegetables natin, steam natin sa bahay, pwede po yun, no? Yung mga carrots natin, available po yan. Okay? Things doesn't have to be really organic, di ba? Kasi baka mas mahal. Pwede naman pong mura kahit na hindi ultra-processed food. For example, fishes natin sa palengke, no? Pwede po tayong may access po dyan. Yan yung isang mga sources na pwede natin kainin. Ano pa? Yung tayo na lang magluluto ng ating meat, no? Ating chicken, pork, or beef, pwede po yan. Diba? Kasi sometimes, if ibang tao ang nagkukook, hindi natin alam paano lang niluto. Marami po ba yung sugar? Marami po bang salt? Maraming seasoning? Tama? Kung mas pipiliin na lang natin sarili nating lutuin, mas magaganda po yung options niyan. And of course, kung meron tayong access talaga ng mga, kung kaya farm to table, di ba? Kung meron tayong province na at meron pong mga darating na mga kamag-anak natin, magdadala ng mga fresh galing po sa ating mga probinsya, maganda din. At kung wala naman, we just have to explore, no? Supermarket, sa market natin, anong mga available po. Anything na simple lang po na nilagay po nila sa can. Okay? There's a process that happened, kaya baka ito yung mga iiwasan po natin. Okay? So, pag pumunta naman po tayo sa restaurants, diba? We can choose something that's light. Okay? Sabi ko nga, minsan din, maraming pwedeng pagpilian. Kailangan lang piliin yung mas less salty, less sweet. Okay? At iisipin lang po natin, kaunti man yung kinuha natin, lahat yan, in the end, malaki na rin ang total. Diba? Parang kapag nag-ipon tayo ng pera, konti-konti lang yan sa ating alkansya. Pero pag at the end of the month, at the end of the year, madami na yan. So that's how I think what happens to us. Yung konti natin nakakain na ultra-processed food, things that you think won't make you healthy, no? We kind of like to avoid. So these are just some tips. I hope I was able to answer your question po, Sir Aga. Yes, Doc. Maraming salamat po. Opo. Yung pinag-usapan nating masasarap na pagkain, ay napakasasarap din po pakinggan, Doc, ng inyo pong mga advice. Talagang napaka-healthy ng mga payo nyo po. Attorney Dot. Yes. So, sabi nga ng nanay ko na 103 years old, iwasan ang masasarap. Yung sugar, avoid. Salty, too salty, avoid. And then processed food, avoid. Pagkatapos, eat more gulay, eat more fishes. So, Doctora, we learned a lot from you and you can explain very well. So, we would like to thank you for sharing your knowledge and your time with us this afternoon. We hope to have you back, Doctora. Dr. Florence Rochelle Gang, of course, is an endocrinologist from the Fe del Mundo Medical Center. Maraming salamat, Doc. If you liked or learned from this video, please click subscribe.